Hi guys! For this video, magbibigay tayo ng basic tutorial kung paano ninyo ina-navigate yung inyong All Financial account. Once na nakapag-activate na kayo ng inyong All Financial, diba? So, ano yung mga dapat ninyong matutunan dito sa All Financial website kapag nakapag-login ka na? Ayan, alamin nyo sa video na to, kaya simulan na natin. First time ka nag-login sa All Financial mo, ito yung makikita mo. Yan ang makikita. So, sa bandang taas, nandyan yung parang tinatawag nilang ticker. Okay, ito, click here to activate ticker. Again, so once na binuksan mo ang inyong All Financial account, makikita ninyo sa upper screen yung click here to activate ticker. So, pag kinlik mo yan, lalabas dyan yung ongoing update doon sa mga stocks or yung mga available na stocks. Actually, from alphabetical order yan. And currently, kaya close yan kasi 5 PM na ngayon na ginagawa natin or magsi-6 na. And ayan, so after nyo makita itong ticker sa bandang baba, yung mga sectors. Okay, ito yung mga sectors. From the left, yung PSEI or Philippine Stock Exchange Index na tinatawag yung part na ito. So nakalagay dyan yung value niya as of the moment, yung time na nag-close siya, ito yung value niya ngayon. 6,208.40 as of September 14, 5:50 PM. Then, yung nasa baba ng PSEI, yung magkano yung itinaas niya or magkano yung changes compare kahapon. Kung i-compare daw kahapon, tumaas siya ng 0.96%. Okay? Or 59.22 yung value na nadagdag doon sa PSEI. So, sa mga videos na ina-upload natin, pag nagpapakita ako ng update sa All Financial account na hinahandle natin, lagi kong minimension umpisang-umpisa pa lamang kung ano yung value ng PSEI. Kasi doon natin malalaman kung maganda ba or nag-perform well ba yung PSEI or hindi. Kasi yung PSEI, dyan natin malalaman kung maganda ba yung trend ng stock market sa Philippines or medyo downtrend ba or trend. Kasi yung PSEI ay consolidation yan ng mga top 30 blue chips. Blue chips nga. Yun yata yung pagkakalala ko. Blue chips ang tawag doon. Yung mga pinakamagagandang kumpanya. Magandang kumpanya talaga yung term ko eh. Baka naman ma-offend. May ma-offend ako. Pasensya na. So, malalaman nyo yan mamaya kung ano yung mga companies na nakapaloob doon sa PSEI. Hindi ko naman sinabing pangit yung ibang companies. Yun, hindi yun ang ibig kong sabihin. So, balik na tayo. So, dito, PSEI, yan yung unang-unang yung dapat tignan. Then, from left, makikita nyo na yung all, FIN, or yung finance, then IND, industry, then holdings, HLDG, then PRO, PR, products, or kalimutan ko na, SVC, service, MO is mining, or mining and oil. Hindi ko naman kasi siya sa ulo lahat at hindi naman natin siya kailangan sa uluhin. Kailangan lang natin siyang maging familiar tayo sa interface ng All Financial. And nakalagay dyan yung trades, number of trades and yung value niya as of today. So, ano yung kahalagahan na itong nasa taas? So, napansin niyo green lahat yung nasa taas, kaya green ang PSEI. So, bawat percentage na nandito ay yan yung tinatawag nating mga sectors. Sa sector ng finance, tumaas daw ng 0.32%. Sa sector ng industry, 0.30% itinaas. Sa sector ng 1.45%, sa sector ng holdings, 1.45%. So, ibig sabihin, makikita mo na dito sa mga sectors na to, ano yung nag-perform ng maayos. So, pag sinabi mong finance, ito yung mga nakapaloob dyan yung mga bangko. Like BDO, BPI, Metrobank, andyan dyan. Industries, holdings, PRO, services, may mga kanya-kanyang mga companies na nakapaloob dyan. So pag kinlik nyo yan, makikita ninyo. Then dito sa bandang baba, yung pinaka-tabs niya, meron na dyang home, coach, trade, research, street mart, mutual fund, which is a separate video natin yung pag-aaralan. Pero basically, kung ano yung amount na meron ka buying power mo for trading, ay yun din yung pwede mong gamitin pambili ng mutual fund. Okay? So meron siyang sariling website yung All Financial Mutual Fund, pero nakaano din siya dito. Pwedeng accessible din siya. And then sa bawat tab, let's say home, meron siyang mga kanya-kanyang mga tabs pa, mga sub-tabs pa dyan na ang ipapakita ko sa inyo yung talagang palagi yung gagamitin. So dito muna tayo sa bandang baba. Okay, after ng tabs, nandyan yung mga information,
yung mga current information, call announcement, andito din. Makita mo dyan kung kailan sila sarado or hindi mo magagamit yung iyong call financial. Kaya kapag hindi mo ma-access, huwag ka mag-panic. Ibig lang sabihin nun, under maintenance lang yung website. So, dinideclare naman nila yun. Then, scroll down below, meron silang PSE News. And sa right side naman, nandito yung bid volume, bid price, offer volume. Wala siyang value ngayon kasi sarado yung market. Then sa bandang baba, lower right corner, makikita mo dyan yung active gainers, losers markets. Pag sinabi mong active, sila yung pinakamagandang ito na naman ako sa pinakamaganda. Ito yung pinaka-active. Yung kumbaga, ang daming volume na nangyayari, ang daming exchange na nangyayari. 'Di ba kapag sinabi mong Philippine Stocks Exchange, so merong exchange na nangyayari. Ano ba yung exchange? Yung buying and selling ng stocks. Yun yung exchange, 'di ba? Dito sa lower right corner ng screen, nakalagay dyan yung most active stocks by value. Ibig sabihin, sila yung maraming naging exchanges for today. Like yung BDO, SMPH, BPI, SM. Hindi mo naman kailangan sauluhin lahat ng mga codes ng company kasi kapag palagi mong ginagamit ito, mas magiging familiar ka na dun sa mga codes na to. Then, ito yung kanilang value, yung kanilang palitan, values, yung last, meaning kung magkano yung huling presyo niya. And yung change naman is kung gaano kalaki yung difference from the previous value to the current value. And percent change is kung gaano siya kalaki nga yung in percentage naman. Change and then percentage change para mas malinaw sa inyo. So nakikita naman natin dito kapag okay or hindi negative yung value, ibig sabihin green siya, naka-green. Pagka negative yung value, naka-red, naka-highlight in red yung mga values dyan. Scroll down below pa at makikita mo ngayon itong PSEI na performance niya for the past hours. Yung from the first hour na nagbukas siya kaninang umaga hanggang sa natapos siya ng 2:50. Nagbukas siya ng 9:30. Yan ang bukas nila starting 9:30 and nagsara siya ng 2:50. So makikita mo ngayon yung flow nung PSEI. Kaya nga yun yung unang-unang makikita mo dito kasi yun yung pinakamahalaga. Anyway, balik ako dun sa active. Pwede mo ring palitan yan, gawin mong gainers para makita mo na ito yung mga stocks or mga companies naman na nag-gain. Kumbaga sila yung positive yung change dun sa value ng kanilang stocks. Then meron din syempreng losers. Kung may gainers, may losers. Losers naman yung mga stocks na bumaba yung kanilang presyo compare sa last price. Okay? At makikita mo dito yung percentage change. Napakalaki yung iba dito. Negative 14.89% from the previous. Diba? Dito naman, Infra, positive or 26.19% yung gain niya. Grabe ang laki nun. Pero, tingnan nyo naman yung value niya guys. Centavos. Okay? Centavos tong mga to. Yung pinag-uusapan dito na last is centavos. Yan, 0.53 centavos yan. Ibig sabihin, ito yung mga penny stocks na tinatawag. Sa active, tingnan niyo guys kung magkano yung pinag-uusapang value per stock. BDO is 129.60 pesos per share. Okay? SMPH, 30.20 pesos per share. BPI, 109.60 pesos per share. SM is 812.0 pesos per share. Ayala Corporation, 627 pesos per share. Ganun kalalaki yung mga value ng pagkabilang ka sa blue chip. And kapag penny stocks naman, mga centavos lang yung kanilang per stock. Then losers and na-explain ko na kanina, then markets. Yung markets naman, ipinapakita niya dito kung ano naman ang performance ng overseas markets like Dow Jones sa Amerika, Nasdaq sa Amerika, S&P 500 sa Amerika, Hong Kong, alam ko Hong Kong to H Seng, and then yung Nikkei dito sa Japan. Yan, magkakaroon tayo ng separate video para do sa mga gustong mag-stock market naman dito sa Japan. So meron din kaming account na hinahandle sa Japanese stock market na. Ayun, mas exciting yun kasi compare dito. Anyway, ayan. So, meron din silang dollar to peso exchange dito, 56.72 yung rate. As na ng value ng dollar versus pesos. Ayan, so yan yung main page pa lang yung pinag-uusapan natin dito guys, no? So, magbigay tayo uli ng second, siguro yung update sa video na to para mapagpatuloy natin. So, next is yung quick links, okay?
So ako kapag lagi ko na kasi siyang ginagamit at hindi naman tayo ganun anong tawag doon? Busy tayo palagi. So hindi ko din naman to palaging na-access. Kaya pinaka mabilis na way para makita ko lang kung ano yung update ay yung quick links. So yung pinaka nasa upper left corner ng screen nyo, i-click nyo yan. Pag kinlik nyo yan, may kita nyo tong stock, watch list, charting, order, view order, portfolio. Yan lagi yung ginagamit. Yung nandito sa tabs na nandito, itong part na to, medyo rare ko siyang gamitin. Unless na meron akong kailangang i-research or meron akong kailangang tignan na charting. Pero dito pa rin ako sa quick links. So, dun sa mga gustong makita yung kanilang portfolio, kung ano na yung mga nabili na lang stocks, pupunta kayo sa quick links then portfolio. So, click natin yung portfolio. So, pag kinlik natin yung portfolio, nandun na nakalagay yung summary ng inyong mga dividends, deposits, withdrawals. Ayan, meron dyan. Nandito pati yung ledger. Patuturuan ko rin kayo kung paano magbasa nitong ledger. Madali lang naman siya. Hindi naman natin kailangan maging accountant para basahin yan. Pero ayan. So nakalagay dito, meron ditong account cash balance, no? Itong part na, cash balance. Sa cash balance, yung actual balance and yung buying power. Magkaiba yan kasi kapag wala ka pang binibili, parehas tong value na to. Parehas yung value niyan. Yung actual balance tsaka yung buying power. Pero kapag meron kang pending na binili at hindi pa siya nag-execute, magkakaiba na ngayon yan. Katulad nito, magkaiba yung value nung actual balance at nung buying power. Ibig sabihin, meron akong mga pending na mga orders na hindi pa na-execute, kaya magkaiba yung value nito. Saan natin makikita yon? Dito sa View Modify Order. So, yung View Modify Order is under ng Trade View Modify Order. So, from the top ko kasi ini-explain sa inyo, no? Kanina galing tayo sa Quick Links, tapos Portfolio, then meron, visible pa rin naman tong tabs dito, tapos in-explain ko sa inyo yung cash balance, bakit magkaiba yung value dito. Dito makikita cash balance yung dineposit ninyong amount. Okay? So, kanina, in-explain natin sa pag-open ng All Financial account, yung at least 1,000 pesos na opening deposit. Dito nyo yun makikita. Nakalagay dyan 1,000 pesos yung actual balance. Dito yun magre-reflect. So magiging 1,000 dito and then 1,000 din dito. Ganun yung mangyayari. No? Then, since magkaiba yung value na nakikita nyo dito, i-click ko yung View Modify Order para makita ninyo kung bakit. Pag kinlik ko yan, makikita nyo na meron ako mga pending na transactions dito. So, plano ko kasi ay pag bumaba yung presyo ng mga companies na to like SM, Jollibee, Ayala Corporation, sa halagang nakikita nyo dito, that's the time na mag-execute yung price. Pag umabot siya sa presyo na to. So, i-explain ko pa yan sa ibang video. Pinakita ko lang sa inyo na dito nyo makikita sa View Modify Order yung mga transactions na gagawin ninyo. So, I hope nakakasunod kayo para tayo no? Ano naman tutorial. Ayun, balik tayo sa quick links, then portfolio. Links and portfolio. Medyo mabagal lang. So, ayan na. So, sa quick links, and then makikita nyo na yung cash balance sa bandang baba, or dito muna sa side na to, nandiyan yung mga ledger. Importante din yan para makita ninyo yung performance monthly or currently, everyday or daily, nandyan. May daily, may historical. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit, pero dito ka rin pwedeng mag-request ng withdrawal. Ayan o, withdrawal request. Then yung inyong withdrawal status kapag nakapag-withdraw na kayo and kung ano na yung kanyang status. Then pwede din dito mag-tender offer or rights offer, yung IPO request status. Let's say, halimbawa may bukas na bagong company, mag-a-announce si Call Financial, magiging public listed na itong company na to. Baka gusto nyo bumili ng stocks nila sa ganitong halaga lang, 'di ba? Ganun. So dito nyo makikita. And bandang gitna, ayan, stock code. So yung mga hindi pa bumibili ng stocks, wala kayong makikita dito mga companies. Itong hina-highlight natin ngayon. So blanco pa lang 'yan kasi kung kaka-open nyo pa lang ng account, wala pa yung laman, 'di ba? Pero ito, meron na tayong mga nabili na stocks before at nandyan lang siya at nakita nyo naman na namumula siya ngayon. So explain ko lang na mabilis kung ano yung mga table na nakikita ninyo dito. Okay? So sa pinaka left side ng table, nandyan yung mga buttons ng buy and sell sa bawat company na binili ko or na binili ko yung stocks. Hindi ko binili mismo yung kumpanya. Nag-ano lang ako ng share, okay? Portion of their company, bumili ako ng shares nila. Let's say, ito nga, yung Ayala Corporation, yung stock code niya is AC. Then meron ditong Quick
button na buy and sell. Buy and sell, then stock code niya EC, Ayala Corporation, then portfolio percentage. Ibig sabihin nito, gaano kadami yung number of shares in percentage sa kabuuan ng equity. So, ayan nakalagay equity. Ibig sabihin, pag sinabi yung equity, ito yung lahat-lahat na. Kasama na dyan yung cash balance, kasama na dyan yung stocks, mutual funds, ayan, andyan yun. So, portfolio percentage, ibig sabihin daw, sa lahat, sa yung kabuuan ng portfolio ko, 48.40% daw nun is Ayala Corporation. And next column niya is market price. Ibig sabihin, ito yung presyo niya today. 627 pesos na lang siya stock. Then, average price. Ito yung price kung magkano ko siya binili noon. So, nung time na binili ko siya, 645.6629 pesos per share. And ngayon, ang halaga na lang niya is 627. Ibig sabihin, mas mababa pa siya ngayon compared dun sa time na binili ko siya. And yung total number of shares na meron tayo sa AC or Ayala is 204. Then next is uncommitted shares. Uncommitted shares kasi wala pa tayong binibenta. So kaya parehas yan, 240, 240. Pero pag meron tayong binenta, let's say kalahati ng 240, binenta ko, makikita niyo dito 120 yung uncommitted shares. Ibig sabihin, hindi pa kumakagat yung presyo nung binibenta natin na stocks. Kaya parehas lang yan, yung uncommitted shares. Okay, so wala akong binibenta ngayon, no? Parehas lahat siya. So yung pinakita ko sa inyo kanina doon sa view, modify, order, lahat yun. Kasi nga, this time around, mukhang mas magandang bumili ng stocks. Kasi medyo mababa ang stocks ngayon. After ng uncommitted shares, yung market value. Okay, so ibig sabihin, yung amount na nakikita nyo dito, yung total shares times yung market price. Again, yung market value is equivalent to total shares times market price. Pero hindi yan eksakto kasi may mga charges pa yan. Yan, para mapakita ko sa inyo, calculate natin. Sabi niya dito, 149, yung Ayala Corporation is 149,000 yung meron tayo sa Ayala Corporation na market value. 149,133.20. Ayan na, market value daw nung shares natin. So, divide natin yan sa 240 divided by 240. Ayan. So, ang presyo niya is, ibig sabihin, sa bawat stocks ay 621 pesos yung halaga niya. Pero yung halaga, ang nakalagay dito is 627. So, ayan, hindi siya parehas, hindi siya equal kasi nga may mga charges pa yan na i-explain natin yan sa ibang video. So, roughly, nasa 627. So, yun yung market value. Ibig sabihin, pag binenta ko yung 240 shares na meron ako sa Ayala Corporation, ang market value niya is 149,130.20. Lugi pa ako. Lugi ako kasi, lugi siya. Dito tayo sa next column, yung gain/loss. Diyan makikita kung magkano yung nabawas doon sa market value ng stocks mo doon sa company na yun. So, ibig sabihin, nalugi ako, potentially, naglugi ako ng 5,825.89 pesos or negative 3.76% kapag binenta ko lahat ng shares natin sa Ayala Corporation na 240 shares sa halagang 627 pesos per share. So I hope na explain ko ng mabuti itong mga tables. Yung ina-explain ko sa inyo is yung mga lagi kong tinitingnan lang. Okay, yung parate, araw-araw at mabilisan. So scroll down below, meron din tayong mutual funds dyan. Ganon din yung principal niya. And sa bandang baba is yung total portfolio. Okay, ito yung total portfolio and currently namumula lahat ng mga stocks natin kaya yung total portfolio natin dito ay negative 5.94% yung potential loss or negative 19,459.86 pesos yung potential loss. Bakit potential? Kasi hindi ko pa naman siya binebenta. Magiging actual loss lang siya kapag binenta ko na siya. And yung total equity makikita din nyo dito is which is nasa 380,508.64 as of September 14. Then sa bandang baba, yung mga stocks na meron ka na nag-release ng dividends. Kung andyan yung mga information, let's say katulad niyan, meron akong Ayala Corporation, nagbigay din sila ng information about dun sa mga latest dividends nila. And dito nyo makikita yun sa bandang baba. Makikita nyo lang dito yung mga companies na meron kayong stocks doon. Okay? Paano ba tayo kumikita sa stock market? Dalawang ways para kumita sa stock market. Number one, bibili ka sa murang halaga, ibebenta mo sa
mataas na halaga. Number 2, dividends. So yun yung way para kumita sa stock market. I hope nagustuhan nyo tong video na to at abangan nyo at magbibigay pa tayo ng mga susunod pang tutorial kung paano gamitin yung Call Financial. May mga nagsasabi na medyo luma na yung style ng Call Financial. Kasi nga, galing ito sa Citysec Online 2013 pa and nag-migrate or nag-integrate sila, nagkaroon ng merging, kaya ganyan yung interface niya para hindi pa na. Pero syempre, matagal na yung Call Financial at subok na. Kaya, ayan, inire-recommend ko siya sa inyo. Thank you so much for watching. This is Alan. And kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa naming tutorials dito sa Call Financial. And kung interested ka pa sa ibang mga topics namin, puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa job. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!